Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang mga mainit na sagutan sa Senado kahapon. Kaya nga yung aking mga kaibigan, again, i-shout out ko Chris Torres and Eudora, nagpapadala sa akin ng mga comments, yung mga pangyayari. Nakaka-stress na daw ang bangayan sa Senado. Mabuti daw si Senator Lapid, most behave, hindi nagsasalita. Kanina, natalakay ko yung Bangayan Soto versus Bato. Ito naman ngayon, Bangayan versus Soto, Soto versus Cayetano. Doon sa sino bang may kapangyarihan sa pag-detain ng isang cited in contempt. Kasi yung engineer Bryce Hernandez, ang Senate Blue Ribbon Committee ang nag-decide, ikulong sa Senado. Maya-maya, nag-decide ang Senate President on his own na wag nang ikulong sa Senado. Pumayag siya sa request ni Martin Romualdez na dyan na lang sa PNP Custodial Center. Ayun ang away ngayon, bangayan. Hindi pwedeng gawin mo yan, sabi ng mga ibang senador. Hindi, kaya ko yan. I have the powers. So, nagbasa sila ng mga rules. So, kanya-kanyang interpretation ng rules. So, abogado versus non-abogado. Pakinggan natin and then magbigay tayo ng ating sariling opinion. So, let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin a witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Verbal lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So, na-violate po rules natin because it was not the committee alone. So, let me start with what the... Okay, so, iisa lang yung rule na pinabanggit nila, magkaiba sila ng interpretation. Kasi, ang isang witness, cited in contempt, ay ma-detain by the committee alone. Committee, yung Blue Ribbon Committee. So, alone. Tapos, merong or. So, doon na nagkatalo sa alone and or. So, sino ang tama? Kung ako ang iyong tatanungin, mas pabor ako sa interpretation ni Senator Alan Peter Cayetano dahil abogado siya. Very clear yung may be detained by the committee alone. So, yung or concurrence na lang yun. Kailan pwedeng mag-detain na. Anyway, nakaka-stress nga. So, instead na mag-focus sila sa mas mahahalagang bagay na talakayin para sa kapakanan ng kababayan natin nasa laylayan, dito nauubos yung panahon nila sa debate tungkol sa pag-detain sa isang Engineer Hernandez.
So bakit nagkaganito? Dahil sa korupsyon. Kung hindi sana yung korupsyon na yan, walang ganitong mainit na talakayan. Sayang lang yung isinisweldo natin sa taong bayan sa kanila. Okay, so public opinion. Ano ang pinapaniwalaan ng taong bayan? Naniniwala ba kay Soto? Explanation niya na he has the power? Or kay Senator Alan Peter Cayetano na wala siyang kapangyarihan? Dapat committee alone. Ito, magbasa lang ako sa mga comments. Tito Mojo, sabi niya, to be honest lang po, wala naman pong alam yan si Soto. Pang-it bulaga lang yan. Mga baser. Paso! Kaya medyo nainis na po si... Again, opinion ko lang ito. Parang tinanong siya ni Christian Isguera na ano pong masasabi nyo? Yung paratang sa inyo na tuta. Naging tuta na kayo ni Martin Romualdez dahil isang tawag lang. Pumayag na kayong ilipat sa kulungan yung Engineer Hernandez. Medyo naano na yung sagot niya na gimmick lang ng minority yan. Gimmick lang nila dahil baka hindi nila alam si Martin Romualdez ang aking tuta. Mayroon ba akong illegal na ginawa? Wala naman. Tumawag lang yung Speaker of the House. Anong gusto nila? Aawayin ko yung speaker? Mamatay sila sa sama ng loob. Ayun. Marami na namang nag-react. Si Bato nag-react doon na Mr. President. Hindi, wala tayo sa non-time show. Walang gimmick-gimmick dito. Tapos, sinabi mong mamamatay kami sama ng loob. Hindi kami mamamatay sama ng loob dahil tanggap namin na minority kami. Ayun, nagkainitan na naman. So, ano bang klaseng Senado meron tayo? Nakakaano na. Next. Romeo Santos, bobo yan si Soto. Haj Sumayan, sunog na naman ang bulaga ninyo, feeling matalino, bobo naman. Ephraim Limpangog, o ano Soto, hindi, kahit di ko naintindihan yan, pero supalpal ka. Kay Senator Cayetano, pang-it bulaga ka talaga. Bex Keles, tangang ampaw. So, itong comments ito, halos lahat negative comments para kay Senator Soto. Sana matigil na ito. Sanang talakayin na nila yung mas importanteng bagay na makakatulong sa taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Abot na gyud ang seedling nga among gipalit nga 3,420 ka seedling. So, mo ni ang itanom sa upat ka tao. So, kami ang nauna nga nagtanom 21 may ka pamilya ang nagtanom sa una. So karon naa na pod naduga nga upat ka tawo nga mananom og kape. So 25 na ka pamilya ang makatanom og kape. So mag-abot na ni og 15,000 ang among natanom nga kape. So daghan na gid kaayo og mga maayo pod nga sidling, mga tambok kaayo ang itsura sa kape. Tag 25 pesos ang kada usaon, nindot kaayo nga kape. So salamat gid kaayo sa Ginoo sa pagsuporta sa kape sa among pagpananom. Ug karon mo na pud ni ang i-deliver sa uban na pud nga mananom. Sa Ilaya ang seedling. Karon abot na gid ang seedling nga ay tanom sa tabangan og kape. Og karon mo na ni silang tatay ang mananom og kape. Salamat kay gihatagan ni Salamat sa nag-sponsor. Sa nag-sponsor si Matanas.
Ay, kanya po niya sukon. Ano ni sila ang mananom o kape. O karon mo na ni ang bayad sa kape, sidling. So salamat kayo sir, dayon salamat sa inyong tanan ang Ginoo magpanalangin sa atong mga tanom. Kung manginaot kung mudaghan kita tong kape diri. So salamat kayo ning bayad. Salamat kaayo pod.